Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay JP Arnold. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Wow! Wow! Sa gubat, yumanig ang malalaking puno at ang mga sanga ay lumipad patagilid. Sa lupa, ang mga nahulog na dahon ay lumiko at ang mga litid ng puno ay nagsimulang gamulong, tulad ng isang malaking lindol dito. Kasabay nito, napuno ito ng lahat ng uri ng mga multo at lobo. Sa turn, ang buong gubat ay lubhang naantig. Umuungol. Ang masasamang mata ko ay biglang umungal, ang kanyang mga paa ay bumagsak ng bahagya sa lupa, ibinuka ang kanyang malaking bibig at nanlilisik ang isang mata. Ang Aaron ay hindi nang ahas na maging pabaya. Hinawakan niya ang jade sword sa kanyang kanang kamay at tumingin sa paligid ng may matinding pagbabantay. Ang mga puno ay umuungal, ang kagubatan ay gumalaw, at isang bug zone ng makulimlim na hangin ang dumating. Tumakbo, tumakbo, tumakbo. Isang mahinang dagandong ang biglang tumama, at kasabay nito, ang mga sanga ng malaking puno sa kaliwa ng Aaron ay biglang naputol, at lahat sila ay direktang umatake sa Aaron. Biglang uminom si Aaron at hinugot ang jade sword. Ang kanyang katawan ay tumigil, at ang mga nagmula sa mga sanga ay binali ang espada. Boom! Halos kasabay nito, nagkaroon ng napakalaking pagsabog, marahas na tumaas ang mga nalaglag na dahon, sumabog ang lupa, at hindi mabilang na mga batong nakabaon sa ilalim ng mga dahon ang direktang tumama sa kalangitan na parang mga missile. Umuungol. Ang masamang mata ko ay umungal at direktang sumugod sa kanyang mukha. Gamit ang kanyang walang katulad na makapangyarihang katawan, ang malaking bato ay nabasag sa ilalim ng kanyang apat na kuko. Sa harap ng dobleng pag-atake, ang isang tao at isang hayop ay galit na nalutas ng paisa-isa gamit ang kanilang sariling natatanging mga kasanayan. Bang! Bumukas din ang batis. Orihinal na umaagos ng masunurin sa lupa, direktang itinaas nila ang kanilang mga katawan tulad ng isang mahabang dragon, umungal at nahulog mula sa langit, na naiwan lamang ang lubhang tuyo na ilog upang patunayan ang pagkakaroon ng batis. Mag-ingat ka. Nang makitang ang masamang tao tay ay lubos na naakit ng riprap, si Aaron ay uminom ng malakas sa harap ng malaking wave dragon sa likod niya, at tinawag ang Skyfire Moonwheel sa oras. Sa pagitan ng backhand, iwinagayway pa rin ng kanyang kanang kamay ang jade sword laban sa mga sanga, at ang kanyang kaliwang kamay ay nag-ipon ng lakas upang suportahan ang Skyfire Moonwheel at direktang humarap sa malaking wave dragon. Umuungol. Narinig ko ang isa pang dagandong, ngunit ang lubos na naiiba sa nauna ay walang naunang pagsabog sa gubat sa panahong ito. Bagkus, medyo tahimik ang gubat at tanging kaluskos lang ang naririnig. Buzz. Wow. Phew. Ngunit biglang, sa pagitan pa lamang ng mga mata ni Aaron, isang grupo ng mga makakapal at halos anit na nakakamanhid na mga bagay ang papalapit sa kanila sa isang baliw at malawak na lugar sa gubat sa di kalayuan. Fuck! Nang makita niya ang bagay, hindi napigilan ni Aaron ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Ito ay isang supergroup na binubuo ng milyon-milyon o kahit 10-10 milyong lamok, bubuyog at iba pang maliliit na lumilipad na insekto. Kung gaano sila kalakas ay hindi alam sa ngayon, ngunit ang malaking bilang na maaaring sumaklaw sa mundo ay sapat na upang takutin ang sinuman. Wow! Ang bawat tao at bawat hayop ay abala. Sa oras na ito, sa harap ng pag-atake ng mga lumilipad na insekto, maaari lamang nilang harapin ito ng nagmamadali at nag-aatubili. Shit! Ano ba to? Sa sandaling lumukso ang lumilipad na insekto, agad na sumigaw si Aaron sa sakit at gulat. Halatang pinaikot din ng masamang tao tay doon ang kanyang katawan. Malinaw, tulad ni Han Sanchen, nakaramdam siya ng walang katulad na sakit ng tanggeyan ng mga lumilipad na insektong ito. Ibinaba ni Aaron ang kanyang mga mata. Sa oras na ito,
Ang depensa ng Buddha sa kanyang katawan ay tinusok ng libo-libong mga palaso. May mga dugong bibig kung saan-saan. Kahit na kung saan may mga damit, may masisikip na butas, at halos lahat ng butas ay makikita ang kagat ng kanyang katawan. Shit! Ang Aaron ay napag-alitan ng mahina. Nasaan ang lumilipad na insektong ito? Isa itong nakamamatay na throwing knife. Ngayon lang dumaan. Kung ang mga taong ito ay mananatili sa katawan ng ilang segundo, hindi ba kailangang maging kalansay ng buhay ang elepante na iyon? Ngunit sa kasalukuyan, ang mga kamay ni Aaron ay walang laman, at halatang mahirap lumayo sa masamang katakawan. Sa pagtingin sa malaking grupo ng lumilipad na mga insekto na kailangang tumalikod pagkatapos dumaan, kinagat ni Aaron ang kanyang mga ngipin. Sa pilitin, hayaang humiwalay ang apoy ng langit dito, at atubiling harapin ang mga lumilipad na insektong iyon. Gayunpaman, ang gulong ng buwan na walang suporta ng apoy sa kalangitan ay nahulog sa isang kawalan sa harap ng dragon na binago ng batis. Sa sandaling ito ay masikip, ang mga sanga na maaaring labanan ng Aaron sa kalooban ay nagsimula ring mahulog sa ilalim ng hangin. Siyempre, ang mga lumilipad na insekto na nahaharap sa apoy sa kalangitan ay nagsimulang mahulog dahil sa kakulangan ng suporta ng lakas ng Aaron. Sa oras na ito, ang Aaron ay malinaw na napakahirap. Pero kahit ganun, wala siyang choice kundi suportahan siya. Gayunpaman, sa oras na ito, ang apat na figure sa malaking puno, ang mga lumilipad na insekto, ang mga malalaking bato at ang mga dragon ng tubig ay nagsimulang lumitaw ng dahan-dahan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa malaking puno, halos 2 metro ang taas ng anino, parang lalaki pero hindi lalaki, parang puno pero hindi puno. Ang kanyang katawan ay ulo ng isang tao, ngunit ang kanyang mga paa ay mga sanga ng puno, at lahat ng uri ng mga tinek ay nakabalot sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang pangitaas na katawan ay halos walang hugis ng karne, naganap na binaluktot ng lahat ng uri ng mga puno ng kahoy. Sa mga lumilipad na insekto, mayroon ding isang tao na may katawan na halos 1.7 metro. Payat siya. Siya ay may katawan ng tao, isang ulo ng tao at maayos na mga paa. Ang kanyang katawan ay parang gumagapang kasama ang lahat ng uri ng lumilipad na mga insekto at isang katawan na binuo ng lumilipad na mga insekto. Bagamat ulo ng tao ang kanyang ulo, ito ay kalahating hindi kumpleto. Tanging ang natitira ay itinayo rin tulad ng mga itlog ng insekto. Ang pangalawa ay ang taong may malalaking bato, matatag na parang bato at kasing tatag ng Mount Tai. Mga 2 metro ang taas niya. Ang buong katawan niya ay gawa sa putik at bato. Mayroong libu-libong lumot na pinaghalo sa putik at bato. Parang putik ang kirot ng utak niya. Siya ay flat at kakaiba, ngunit ang kanyang mga mata ay napakalaki. Sa wakas, siya ay isang tao sa tubig. Ang kanyang katawan ay ethereal. Si Fang Fo ay isang multo sa tubig. Wala siyang paa, ngunit mayroon siyang brasong tubig, paa ng tubig, braso ng alimango at hipon. Ang utak ay hindi tao, ngunit parang isda, ngunit hindi mata ng isda, ngunit parang mata ng baka. Nag-walk out ang apat at tumawa ng malakas. Si Aaron, na nagtatanggol sa Buddha sa oras na ito, ay nasa kanilang bag. Munting lalaki, maglakas loob kang sumugod sa gubat ng kamatayan. Mukhang hindi mo talaga alam kung paano mabuhay o mamatay. Ngumisi ang punong kahoy at nanguna sa pagbuka ng kanyang bibig. I don't know how many years we've been in this place. We're all fucking bored to death. Unexpectedly, bigla tayong naging masaya ngayon. Ngumiti din ng mahina ang taong tubig. Ang taong insekto ay may kalahating ulo at tila natatawa, ngunit ang kanyang hindi kumpletong bibig ay tila hindi tumatawa. Anong gagawin mo? Ang taong bato ay gumawa ng napakalaking boses, patayin, patayin, patayin. Nagkatinginan ang taong puno at ang taong tubig at ngumiti. Ngumiti ang punong kahoy at sinabing, nakakatawa ang utak ng batang ito. Buong araw lang marunong pumatay. Hehe, sinong hindi mababaliw dito sa maldita na to? Ako na ang master. Abuse muna tapos papatayin. At least masaya tayo. Malamig na tumango ang lalaking insekto. I totally agree. Sumasang-ayon ako. Tumango rin ang punong kahoy. Pagkatapos, sinulyapan niya si Han Sanchen sa oras na ito. Tot, ang 8 panig na mundo ba ay bumagsak dito? Matatawag din bang tunay na Diyos ang batang ito?
Isang kahihiyan sa mundo ng lahat ng direksyon para sa tunay na Diyos na gumala sa ganoong antas. Ang mga taong insekto ay hinahamak din ang pagagalitan. Speaking of it, kasalanan din natin. Kung hindi tayo na-trap dito, saan tayo kukuha ng mga basurang ito at tatawaging king lamp base ng mga susunod na henerasyon? Galit na sabi ng punong kahoy. Tinapik ng taong bato ang kanyang dibdib at muling umungol, patayin. Bagamat sumisigaw pa rin siya para sa pagpatay at pambubugbog, halatang-halata na ang tunay na intensyon ng lalaking ito ay ilabas ang kanyang galit na parang punong kahoy. Bueno, sabi nga, kung ang tigre ay wala sa bahay at ang unggoy ang hari, ano ang magagawa natin upang maipanganak ang gayong unggoy? Hinamak ng waterman ang daan. Pakinggan mo ang iyong tono. Ikaw ang orihinal na tunay na mga Diyos na namatay, hindi ba? Iginiit ni Hansani ang pagtutol habang nakatingin sa apat na tao at hindi napigil ang tumawa sa malamig na boses. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, nagkatinginan ang apat na tao. Ipinagmamalaki, na may malalim na paghamak sa Aaron, malamig na sinabi ng punong kahoy, maaari mo ba kaming gambolain kapag nag-uusap tayo? Shut your mouth. What's your qualification to interrupt? Hindi rin nasisiyahan ang taong tubig. Ang taong insekto ay mas acerbic, kung maglakas loob ka na magsalita muli, puputulan ko ang iyong bibig ngayon. Nang marinig ni Aaron ang tunog, hindi lang niya ito ginawa, ngunit ngumuso siya. Galit na galit ang lalaking insekto. Gustuhin man niyang tuparin ang kanyang pangako, ibinuka ng punong kahoy ang kanyang bibig at tumingin kay Aaron, disdaining para sabihin, ano ang hinaham mo? Ano ang karapat-dapat mong humuhuni sa harap namin? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ako? Ngumiti si Hansani, isa-isang kwalifikasyon. Gusto kong itanong sa iyo kung ano ang hitsura mo ngayon pagdating mo rito. Ang mga tao ay hindi tulad ng mga tao at ang mga multo ay hindi tulad ng mga multo. Ngunit ako, na walang kwalifikasyon sa iyong bibig, ay buhay na tao. Kaya anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makausap ako? Sa isang salita, ang apat na tao ay nabulunan sa katahimikan sa lugar. Ang taong bato ay magagalit sa lugar, ngunit sa oras na ito, ang taong puno ay may malaking kamay at hindi mabilang na mga sanga ay agad na pinigilan ang taong bato. Storytelling channel sa YouTube. Kawili-wili, sinabi ni Hanjiran, nakakatuwa kang gumalaw at tingnan ang iyong sarili. Tinatanong kita, bakit hindi ka papatay at buhay pa? Ang problema ng Treeman ay malinaw na isang napaka-curious na lugar para sa taong insekto at tao ng tubig, kahit na ang taong bato. Sa lugar na ito, tanging mga buhay na tao lamang ang nakapasok at namatay. Ngayon, may isang disenteng buhay na tao na ligtas at maayos pa. Hinding-hindi magiging mabait ang lalaking iyon, at walang makakahawak sa mabibigat na mekanismong iyon. Sa paglipas ng mga taon, nasaksihan natin kung gaano karaming kabataan ang napunta sa gubat na tulad natin, itong batang ito, umiling-iling ang lalaking tubig, habang kung ang isang pares ng mga mata na parang mga mata ng baka ay gustong makita ang Han 3,000 sa pamamagitan ng, paano ito nagawa ng batang ito. Nalampasan ba niya ang mga pagsubok na iyon? It's impossible, it's impossible. Yung mga taong sumusubok na mag-practice, huwag sabihin na mahirap tayong basagin, pati mga ninuno natin ay namamatay. This boy is a fucking fart. How can he be qualified? Hinamak ng taong kulisap na pag-alitan. Sabi nga niya, sa mundo niya, dahil hindi siya makapasa, natural, hindi makakapasa iyong mga postgraduate. Wala silang ganoong kwalifikasyon. Hindi nila kailanman may kukumpara sa kanilang sarili. Hindi nagsalita ang punong lalaki, ngunit malamig na tumingin kay Aaron. Obviously, sang-ayon siya sa ganitong klase ng taong insekto. Ngumiti si Aaron ngunit hindi nagsalita. Mabaho boy, what the fuck do you mean? Let you fucking say, you're fucking bingi. Nang makita ito, ang taong insekto ay umungal ng galit. Nakangiti pa rin si Aaron, pero sa pagkakataong ito ay ibinuka niya ang kanyang bibig, tanga ka ba para sabihin kung bingi ako o hindi? Tsaka, kung tatanungin mo ako, sasabihin ko. Hindi ko sasabihin. Saan kaya nagalit ang taong insekto? Ang mga insekto ay lumipad ng ligaw at halatang napunta sa isang estado ng galit. Shit, mabahong bata, ano ang sinasabi mo? Kung mayroon kang binhi, mangyaring sabihin ito muli. Okay lang sabihin ng 10 beses. Hindi ko sasabihin.
Kinagat mo ako. Hinamak ang malamig na boses ni Aaron. Susugod na agad ang taong insekto. Sa pagkakataong ito, muli siyang pinigilan ng punong kahoy at tumingin kay Aaron. Ngumiti siya at sinabing, parang hindi ka na dapat lumabas sa trial practice. Ngumiti si Aaron at gustong gumamit ng reverse retreat bilang advance. Si Aaron ay hindi gustong maglaro ng hakbang na ito noong siya ay nasa lupa. Ang bagay na ito ay maaaring gumana para sa kanya. Ganyan nabasag ni Tainiyang ang ilang at nakita ang multo. Nang makita ng taong uod na tahimik pa rin si Aaron ang siyang umungal, I think it's nonsense to save and this bastard. Anyway, lalaki man o multo, basta nakarating siya dito, ang final result is na pareho. Napatingin ang taong puno sa tubig. Bahagyang nag-isip ang taga-tubig at tumango, dahil hindi ko may tanong kung bakit, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Seeing that both of them agreed, although they are confused and curious, there is really no better way now. Nodding, Shuren agreed. Matapos magkasundo, sabay na nagkatinginan ang apat, at malapit nang mawala ang kanilang figure. Kapag handa na silang umatake ng magkasama, ibinuka ni Aaron ang kanyang bibig sa oras na ito, sandali. Nang marinig ito, sabay-sabay na ipinakita ng apat na tao ang kanilang mga hugis, at sunod-sunod na tumingin sa Aaron. Nanguna si Shuren sa pagsasabing, anong problema mo? Wala yon. Ang Aaron ay parang gusto kong bugbugin, at sakang umiti, bigla kong naisip at gustong sabihin. Fuck, niloloko mo kami diba? Ang lumilipad na lalaki ay umungal at sinubukang lumaban. Ngumiti lang si Aaron, lumaban ka, walang magsasabi sa iyo kung paano. Ako nakaligtas, nang marinig ito, tumingin ang lalaking puno sa insekto at sinenyasan itong huwag masyadong mapusok, nagkatinginan siya kasama ang taong tubig. Pagkatapos maabot ang isang kasunduan muli, tumingin siya sa Aaron, now you can say it, ngumiti si Han Sunny at umiling, masasabi ko ito anumang oras, ngunit medyo natatakot ako, malamig nang umuso ang taong kulisap, kung gusto mong malaman na natatakot ka, sabihin mo na lang ng mabilis at huwag kang magsalita ng kalokohan, hindi ako natatakot, ngunit natatakot ako na natatakot ka, ang mga salita ay nahulog. Aaron ngumiti ng masama. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!